no, pwedeng padaanin sa economizer para uminit, no? And then another thing is dito po sa turbine, mata-take up naman natin mamaya, pwede pala siyang extract, no? Pwede palang extract yung sa turbine. Dito ko na lang ilalagay na para I may be getting ahead of myself, pero gusto ko po doon i-focus yung attention natin na dito sa turbine, bago siya pumunta sa tinatawag na condenser, which is the part of the main process, yung turbine pala po, no, pwede natin yang extractan ng mga steam and then ilagay sa mga tinatawag na heater. So doon pumapasok yung feed water heater loop, no? Anong mga heater po 'yon, no? So normally yung mga turbine na di-divide yan sa section na high pressure, immediate pressure, and low pressure. So ang sistema po, yung high pressure, dapat 'yon sa high pressure na na heater, na feed water heater. Yung intermediate pressure dun sa intermediate pressure na galing sa intermediate pressure na turbine, we can extract the steam there to go to the intermediate pressure na feed water heater, at ganoon din po yung low pressure dun sa low pressure na feed water heater. At lahat ng 'yan ay ipapump, no? Ipapump dito din papunta sa boiler, no? So yun po ang magiging focus ng ating usapan mamaya. Pero ituloy muna natin yung paano ba gumagana ang steam power plant, no? So mabilis lang naman 'to. So basically yung steam power plant ay nagko-convert ng mechanical energy papuntang electrical energy. And how does it work? Yung mechanical kasi yun yung pag-ikot ng turbine blade. Siyempre pag umikot yung turbine blade, masama niya yung shaft. Pero galing yun sa fluid energy, no? Yung sa steam. Kasi fluid yan eh. So, ang nagpatakbo ay yung boiler na nag-produce ng steam. Yung steam ay nag-drive ng mga blade. Yung blade ay nag-drive ng shaft. And then yung shaft ng turbine ay nag-drive ng shaft ng generator, no? Kaya meron tayong electrical energy. So, tuloy po natin. Ang working principle nito ay galing ito doon sa init, no? Na nanggagaling sa combustion. Saan ba nanggaling yon? Doon sa tubig, pero na-convert muna yung chemical energy, no? Kasi mga chemicals na yan, no, yung mga fuel, di ba? So when we talk of combustion, yan yung pag-ignite ng fire, di ba? So para magkaroon ng combustion, bilang review lang o repaso, meron tayong tatlong elemento. Ano-ano ba yon? Ang tatlong elemento, dapat ay meron tayong source ng heat, meron din tayong fuel, at meron din tayong tinatawag na air. And sa air, particularly, ang ginagamit natin dito ay yung oxygen. Napaka-reactive kasi ng oxygen compared sa nitrogen, no? Kasi ang air is composed of two major elements. One is nitrogen and the other is oxygen. We have 78% of nitrogen and dito mga 16, no? When you add this, ay, ilan to? 21, sorry, 21. 8 plus 1, 9, 7 plus 2 is 99, no? Nasaan yung isa? The 1% is coming from argon and other gases, no? All other gases. So balik tayo dito sa dalawa na component ng air, ang reactive ay oxygen. Kaya dito sa air, oxygen na lang ang nilalagay because nitrogen is inert gases, para siyang tamad, no? Inactive, no? Hindi siya ginagamit sa more on combustion, but ginagamit siya sa mga paglilinis ng tubo, di ba? Sa pagliliquefy ng iba pang mga bagay-bagay. So, sinasabi lang natin, ang prinsipyo nito ay galing sa combustion or apoy na galing sa mga fuel katulad ng mga diesel, katulad rin ng mga coal, hindi charcoal, coal po na, for example, in the Philippines we are getting coal from Indonesia, yan, Australia, yan, no? And then meron ding mga tinatawag na mga diesel, no? So, yun ang ating ginagamit at yun ang principle. Ito yung generator, ito yung device na nagko-convert naman from mechanical to electrical, kinokouple doon sa turbine. Yan. Ito po yung mga steam turbine na binabanggit natin kanina. May mga section to, kadalasan ay high pressure,
then intermediate pressure, tsaka low pressure, no? Depende sa configuration ng blades. Sa mga configuration ng blades, dalawa po yan, no? Merong fixed tsaka moving, no? Moving parts tsaka fixed, no? And then of course may mga angle yan, tapos may mga section na kung saan bababa yung pressure o tataas yung pressure due to the configuration po ng turbine, no? So yan ang main natin. Sa steam power plant nga pala, no, sa Rankine cycle, ang work ay ginagawa sa turbine, no? Kaya ang mga tanong, what is the turbine work, no? So turbine work minus pump work, yun ang ating no? Normally negligible yung sa pump work, no? Kung sa most of the cases. So ang work kadalasan ay makikita sa steam turbine, at ang process po diyan ay isentropic, no? Isentropic expansion, ibig sabihin constant po ang entropy, no? So isentropic expansion siya. Nag-expand. Kaya once na nag-expand na yung gas, tataas na yung volume, no? Tataas na yung volume at hihina na yung pressure, no? Yun ang mga principal application ng ideal gas po. Another major part which is part of our report is condenser, no? So sa steam power plant, ang value ng condenser ay heat exchanger, no? So when you ever you heard about the condenser and evaporator, mga heat exchangers po 'yan. Ibig sabihin, mga equipment or makina na nag-aalaw na ang init ay pumasok o lumabas or mag-exchange sila from one fluid to the other, no? So yung condenser, of course, paglabas po niyan, ang term natin diyan ay condensate, no? Ngayon, ang tanong, no, hindi na natin babasahin yung mga caption, papaano ba nagiging condensate? Papaano bumabalik yung steam sa pagiging tubig? So yun po ang principle, no? So it needs another fluid to really work or function para yung steam, yung init ng steam ay ma-absorb ng tinatawag na cooling medium or coolant, no? Sa mga planta po, ay sa nabasa ko at saka mga pag-aaral, yung condenser ay sinusuplayan ng tubig na galing sa cooling tower. So ibig sabihin yung cooling tower, no, may mag-aano siya ng parang shower diyan, no, ng shower diyan. Ibig sabihin yung shower pag ng mga tubig, tapos may contact siya sa steam, no? Ibig sabihin yung pino-provide niya dito is cold, no? Cold water in, dadaan siya sa shell side, no? Kung ikaw ay fire tube, no? I mean sabihin kung ang nasa loob ay condensate, or pwede namang nasa loob yung tubig, no? Ganun lang po 'yon, no? Kung ang kadalasan nga po palang ginagamit sa planta ay yung shell and tube. Ipapakita natin diyan, no? Shell and tube condenser. Yung tubo na dito, no, yung mga maraming tubo diyan, series of tube, diyan dumadaan yung steam, no? At yung tubig pala. So yung steam dito, no? Halimbawa, steam in dito, steam out. Pero yung tubig na malamig, dadaan yan dito, ma-absorb. Yung tubig na nasa loob ng tubo, yun ang mag-a-absorb doon sa init ng steam, no? So therefore may heat transfer na mangyayari, no? So ang steam, no, maaalisan siya ng heat, and then mako-convert siya yung phase. Yung anyo niya ay mag-iiba, no? So when there's a conversion of phase, ang pinag-uusapan natin doon ay latent. Pag there's a conversion of na walang change ng temperature. Whenever there's a change in temperature, sensible po 'yon, di ba? So yung isa naman ay latent heat, ibig sabihin pwede siyang magbago ng anyo pero hindi siya nagbabago ng temperatura. At nangyayari 'yun dito, yung steam paglabas dito ay fluid na, no, yung tinatawag na condensate. Ano naman nangyayari dun sa tubig sa loob ng tubo? Siyempre mas mainit na 'yon kasi na-absorb niya yung init ng steam.
at, 'yan i-aano siya rito 'no, dadalhin siya diyan para palamigin 'no, palamigin kasi ito may bodies of water naman diyan 'no. So may iba't ibang klase ng ano, cooling tower, yung iba ay parallel 'no, yung mga drip ano, and then eto ay counter flow, 'di ba may parallel flow. Pero eto po dito ay yung paraboloid 'no, yung sa kanyang, structure 'no, para siyang, ah, paraboloid ba o hyperboloid 'no. Ibig sabihin yung para siyang hyperbola 'no, hyperbola, 'yan. 'Yan. Kasi parabola is ganito 'no, eto ang parabola. Eto is hyperbola 'no, para siyang hyperbola, hyperboloid. Halimbawa sa Bataan na nuclear power plant, ganyan yung mga ano 'no. So yung nakikita nating usok, akala natin kung ano yon, mga cooling tower po yun 'no, kasi when they come in contact with the steam tsaka yung tubig talagang uusok. Para kang babanli 'no, mag-init ka ng tubig, and when you pour the hot water dun sa timba, talagang uusok. So nakikita natin yung gano'n po 'no. So bilang pag-uulit ang ginagamit diyan ay shell and tube condenser. Ngayon 'pag, labas po niyan, hindi naman yan dumidiretso sa ano 'no, hindi yan didiretso sa pump 'no. Meron yang sinasaluhan, there's a catching, vessel, tinatawag ay hot well. Makikita po natin mamaya 'no, kasi nakapag-research ako ng mga actual na ano 'no, mga equipment 'no. So eto yung hot well na tinatawag 'no. So another component doon sa major component natin sa Rankine cycle ay yung pump 'no. So dito dito may mga pump na ginagamit, halimbawa sa feed water pump 'no, ang kadalasang ginagamit diyan ay yung mga high temperature na, for example, puwedeng centrifugal pump. Pero ang ginagamit ng iba before the feed water pump, meron tinatawag na booster 'no, because they want to boost the pressure first 'no, bago dalhin sa main na ano, feed water pump and papunta doon sa tinatawag na pressure 'no, pressure regulating valve papunta ah, sa boiler. So ano ba ang, ang layunin? Ano ba ang silbi ng pump? Yung pump is to deliver the fluid 'no, to deliver the fluid. Hindi 'to actually nagtataas ng pressure unless na lang gawan mo ng mechanism 'no. By principle, pump is just to deliver the fluid. Ngayon, papaano yan na tumataas yung pressure? Tumataas yung pressure niyan kung magbabago ka ng area 'no. So 'pag niliitan mo, tataas yung pressure 'no. Katulad nito 'no, the pressure will go up if the area is small, and the pressure will go down if the diameter or the area is becoming larger. So dito ginagamit yung different stages ng pump, and it should be driven by a prime mover 'no, motor. Lahat naman ng pump ay dina-drive ng motor. So may motor po as a prime mover, and then different stages ng pump 'no, depende sa mga, pressure requirement. So feed water pump, para i-pump lang yung feed water sa boiler. Yun po ang, ano nun 'no. And then, the main, I think the heart of the system is the boiler, because this is the vessel wherein the water ay ginagawang steam or vapor. Pero alam niyo po ba, bago yung ay napakaselan 'no. I mean, it should meet a high standard of alkalinity 'no, or kasi 'di ba yung ating tubig ay may pH 'no. So 7 is neutral, going up is alkaline or base 'no, and then down, 7 going down is acid 'no. So mine-maintain niya yung yung quality ng water. So hindi basta-basta yung nilalagay diyan na tubig. Actually yung tubig diyan mas malinis pa sa iniinom natin 'no. Hindi yan galing puwede sa kanal or saan man 'no. There should be a chemical treatment of the water before it goes to the boiler system 'no. Meron tayong tinatawag na 'no, hydrazine na mamaya maipapakita natin. Hydrazine, tsaka yung isa ay yung ammonia 'no. Bakit kailangan 'yan? Kasi yung tubig 'no, kailangan nating ma-preserve yung quality 'no, and, one of, the things that we are concerned about is yung hard 'no, kasi there is hard water 'no. So yang mga yan ay softener 'no, kasi ayaw natin na magkaroon sila ng
scale, no, yung parang kali-kalis case. Later on, pag nakita nyo, pag pinapakuluan nyo yung takore, yung kettle, di ba, later on, nagpe-flake siya, scale po ang tawag doon, no? So, we want to avoid that kasi magkakaroon yan ng kakapal na yung mga scale and mahirapan na yung mag-iiba na yung heat transfer, hindi na siya magiging effective, no? So, ang point lang natin dito sa boiler, ginagamitan po talaga ng ano ng mga water treatment, no, or yung chemical addition system para mapanatili niya yung tamang kalidad ng tubig bago i-boil, no? Otherwise magkakaroon niya ng mga scaling and then kung ano-ano pang mga ano kasi yung mga tubig may ano yan, 'di ba? May mga bakterya yan may mga lumot, nagkakaroon ng algae and marami pa pong iba, no? So to have an efficient system o energy, ma-manage natin yung energy management dun sa ating system, dapat i-treat natin yung tubig, no? So ito pa yung mga ibang component ng thermal power plant, superheating, after ng saturation nga, no, merong tinatawag na component na superheater para increase pa yung temperature, no? Kasi yung superheat na quality ng steam is the best para mapatakbo yung yung turbine ng maayos, no? Although meron din namang limit yan, no? Siguro mga hanggang 600 degrees centigrade lang siguro and so on, no? Na hindi naman siya dapat matunaw yung blade or so on, no? So meron ding reheating, no? Kaya may mga reheater tayo, heaters and reheaters para nga ma-reheat yung mga extracted steam, no, para bago dumating sa boiler mainit-init na, no, hindi ka nagagamit ng mas marami pang energy or gatong para maituloy yung process. And of course yung feed water heating, no, nakasama doon sa tinalakay natin po kanina, no. Ito yung sinasabi ko kanina, yung nakikita nating usok, ito yon yung ito, no, ito ay like hyperboloid, no. So there's a body of water here, no? Tapos ito yung pinapump niya, yan, papunta sa condenser, no? So may mga return water, no, na nandyan na para pag bagsak niya, lalamig na siya, no, due to draft. Meron kasing draft yan or yung distance from dito tsaka diyan. And then habang umaano siya, then lalabas naman yung heat, no, because the hot air goes, no, by density goes upward, no, by principle, so lalabas yun doon po, no. So kailangan ng cooling tower para mapalamig, no. It is one of the means para magkaroon ng exchange ng heat, no, para ma-absorb niya and then hindi na para maging condensate, otherwise iinit nang iinit yung sa condenser natin kung walang magpapalamig at hindi siya magiging condensate, no, kung walang cooling tower na pinanggagalingan ng cold water, no. Dun nga sa planta meron ding electrostatic precipitator kasi yung mga abo-abo, no, yung pag nag-burn ka kasi meron ng mga kung ano mga ash na fly ash diyan, no. And then this is the standard precipitator bago lumabas sa chimney, no, yung mga tinatawag na soot, ayan, no. Ano ba, uses static electricity to remove soot, yung mga abo-abo, yung mga kalat na yung mga dumi-dumi, no, yung ash tsaka yung mga lumilipad na ano, soot ang tawag doon kaya nga may soot blower, no. Exhaust fumes before the exit to smokestack, no. Smokestack is the chimney. Bago lumabas po sa chimney, dadaan muna sa electrostatic precipitator, no, using mga voltages, high voltages na pag ano ma-absorb niya o magdidikit sa kanya yung mga ash tsaka yung mga soot. Tapos pag change mo yung static electricity or voltage, babagsak na siya sa bag. May mga bag po diyan may parang mga sako. May mga sako diyan na ano, yun ang sumasalo sa mga soot tsaka sa mga ash, no. Then ito po ay yung isa pa, yung turbine. Dahil tinatalakay natin yung major component ng ano ng steam side, di ba? Steam, tapos yung condensate side, tsaka yung feed water loop. Ito yung turbine, napakalaki diyan. Ito yung mga blade niya, no, ng IP, ng HP pala, high power, immediate power, and yung low pressure pala, no. So high pressure, low pressure, tsaka immediate pressure, no. So bilang pag-uulit, ito yung parang block diagram. Ito po yung boiler, ito yung steam turbine, no, ikot yan. Then ito yung generator, ito yung cooling tower, nagbibigay siya ng supply ng tubig para palamigin tong mga tubo sa condenser dahil
doon dumadaan yung steam, no? So ma-absorb niya yung steam and then pupunta dito magiging condensate. Ito naman magtutuloy-tuloy, no? Doon sa kanyang function na i-cool. Na parang nagko-cool ka ng makina ng ng kotse or ng truck, no? Galing sa radiator. Yun ang purpose ng radiator. So imagine niyo yung radiator is a heat exchanger, no? Na parang condenser at cooling tower. So ito po yung mga hindi na natin babasahin, no? Merong heat source, boiler, exhaust pipe, steam turbine, generator, cooling session, cooling tower, and so on. So may mga ilang calculation po tsaka animation ng turbine. So dito, paano umiikot yung blade? Siyempre may jet, no? Dadaan yung mga steam sa nozzle, na hindi naman yan basta binubuhos eh. May mga nozzle po yan at yun ang nagpapatakbo, tatamaan niya yung mga blade. And then yung arrangement ng blade sa turbine, meron niyang fixed tsaka merong moving blade, no? So it's really a complicated thing, no? Kasi aralan mo yung mga angle and so on and so forth po dyan, no? So yung basic lang naman ang pinapakita natin dito na tumatakbo yung blade just because of the mga usok o vapor na galing sa nozzle, na galing sa steam turbine. Yan po, no? So meron siyang fixed tsaka yung moving, no? So ito yan, no? Kung makikita niyo sa kanan, yan ang mga arrangement po ng turbine blade natin. At yan po ang mga motion niya, no? So yan, parang galing sa nozzle, yan tinatamaan yung mga blade, yan. So ano yung mga parameters diyan? Ito, yung speed, velocity, pressure, temperature, yung mga inaaral natin diyan plays a big part or role sa ating steam, no? So ito pinapakita lang yung mga flow po ng turbine, kung saan yung pressure nangyayari, tumataas o bumababa, no? Ito LPT means low pressure, no? So kung gagamit ka ng scale in terms of color coding, no? The blue is the less stress and yung orange tsaka red, yun yung mga high stress or high pressure na nangyayari, no? So ganun po. So binanggit natin kanina, ano yung mga efficiency na, kasi may mechanical tayo, medyo nakalimutan na natin yan for those people especially who are not engaged in academic, no? Kung sa industry na sila at malayo sa power plant, no? So etong tao na to, si Sardi, ang pangalan niya po, French yan, no? Para ma-review lang. Si Sardi Carnot, ang sabi niya, yung difference ng temperature sa isang body papunta sa isang body, that makes the energy more efficient, no? So temperature high minus temperature cold over temperature high, that's gonna define yung efficiency. So si Carnot po, yan ang basihan ng tinatawag na ideal engine, di ba? So ideal engine kasi dalawa to eh. Ito isothermal, di ba? Ito merong isothermal, ito heat in, isothermal din, no? Expansion yung isa ay compression, no? Isothermal. Yung isa naman adiabatic or entropy is constant na nangyayari, no? Halimbawa sa turbine, no? Pero wala naman talagang gumagamit wala kang makikita na Carnot, no? Carnot engine. Sa lahat ng engine na nagawa, wala namang sinabing Carnot engine, di ba? Ang dami ng mga engine na ginawa. Kasi ito lang po ay reference or basihan, no? Kasi very ideal po ito na engine na pinagbasihan sa automotive, sa locomotive, sa mga engine ng eroplano. Ibig sabihin, pag mas malaki ang diferensya in terms of temperature, mas malaki ang efficiency na pwede nating makuha, no? So yun lang po ang pinag-uusapan yung temperature difference, no? So ito po yung mga pinapaliwanag yung Rankine, no? Hindi natin babasahin. Ito yung sinasabi ko kanina, no? Sa nag-uumpisa yan sa boiler. Sa boiler kasi ay magpo-produce ng steam, pupunta yan sa turbine, no? Ito yung turbine, magkakaroon ng work, di ba? Yung trabaho ay ginagawa ng turbine. Pero ito magdadrive sa generator and magkakaroon tayo ng efficiency diyan, no? Because efficiency is just always output over input. Kung ano yung lumabas na output dun sa mga in-input mo na energy, no? So eto dahil gusto nating i-manage yung resources natin, instead na itapon natin yung steam, no? Kailangan nating i-condense, no? So kailangan
palamigin, no? So condenser. At yung condenser na yan ay kadalasan ay shell and tube. Saan ba galing yung tubig na yan? Galing po sa cooling tower, no? Sa cooling tower may mga pump diyan, ipapump, no? Pag dito mainit-init tas papalamigin na naman sa tuloy-tuloy lang po. Yung ating condensate na napunta diyan sa condenser, yun na naman ang ipapump dito, 'di ba? Para i-pump niya, feed water pump para dalhin sa boiler. Pero yung mga auxiliary, meron diyang heater, 'di ba? Sabi natin merong feed water heater or reheater or boiler, no? Na tinatawag para matulungan yung boiler, no, na hindi na siya mag-iinit ng masyado kasi mainit na eh, no? Nire-reheat na nga bago i-pump. Of course may valve diyan, pressure regulating valve para papunta sa boiler, no? So ito po yung mga klase ng condenser tsaka yung mga sa efficiency niya, no? May mga formula, may mga konting calculations, i-share ko naman po ito, no? But I would like more to dedicate more time doon sa layout mamaya tsaka doon sa mga energy management principle po, no? So, yan yung condensate, no? Yung condensate kasi meron tinatawag diyan na steam trap o flash steam, no? Kasi kailangan nating i-trap yung steam para i-reject niya yung tinatawag na condensate, no, yung tubig na part. Steam lang ang i-maintain niya. Nasa maraming klase yan. May gravimetric, may thermodynamic, mayroon pang mga float type, no. So yung steam tinatrap niya, no, ayaw niyang palabasin at yung liquid part yun ang kailangan na ma-dispose, no. Yun yung mga sa steam recovery vessel tsaka sa tinatawag na condensate recovery, no. So ito po 'yun, no, yung sa mga condensate and so on, no. Yung pagka-calculate po nandiyan naman, later na natin i-di-discuss kasi gusto kong i-take up muna yung isa pang part, no, sa steam condensate tsaka feed water loop, no. Kasi may mga standard naman na calculation po 'yan, no, na makikita natin sa mga depende sa mga pressure nila and so on, no. So dito sinumarize lang po natin yung ano, how to manage the efficiency in the steam, no? Kasi ang topic natin is energy management and how do we manage the efficiency in the steam and condensate system? Siyempre, kailangan natin ng regular maintenance. Ito nga yung sinabi ko kanina, steam trap, no? We have to really contain or trap the steam and separate yung condensate, no? So may mga iba't ibang klase ng steam trap. Well insulated yung mga pipe, kailangan natin yan para maging efficient, effective yung heat transfer. Then yung steam pressure should be on its optimal para mas maging efficient yung kanyang conversion to vapor. Then ito nga, no, condensate recovery or condensate removal. Condensate removal yung sa steam trap po, no. Yung sa condensate recovery naman, we have to recover yung mga steam, no, para maging condensate para at naging maayos, hindi naman kailangang masira yung ano kasi pwedeng bumalik pwedeng bumalik yung fluid papunta sa turbine, no. So gumagamit tayo ng hot well para ma-manage ng mabuti at instrumentation, no, kasi mino-monitor natin yung pressure, yung flow, yung level, yung mga ganong mga analog na mga signal, no, para mapanatili yung tamang parameters, no, setting ng ating system. Dapat efficient boiler operation, then monitoring and control system. Dapat rin ay naka-train daw po yung mga tao, no. So I think tapos na 'to, yung part 2 po ay eto, kukunin ko lang 'no. Nakikita na po sir yung ano, yung slide? Yes, sir. Kita, sir. Opo, no, sir. So ayun talagang topic, the steam condensate and feed water loop system, no. Ang tanong, saan ba 'yan? Saan ba nagsisimula? Saan ba yung mga partition? Yun ang ti-take upin natin po mamaya, no. At least planta, hindi to puro calculation na galing sa textbook na hindi naman natin na-imagine, no. May nakuha akong ano, parang video, from the video gumawa lang ako ng simpleng presentation, no.
So ito, unang-una 'no, as a review, ito 'yon 'no. Ang pinag-usapan natin dito ay steam power plant or how do we get energy from the steam. We need the basic or mga major equipment like the boiler where we boil the water 'no, para pumasok sa turbine. Ito po 'yon 'no. So from saturated magiging superheat siya. Ngayon, etong mga tinatawag kasi ito ay galing sa biomass 'no. Maraming klase ng fuel 'no. Puwedeng biomass 'no, puwedeng bagas, puwedeng mga gatong, puwedeng charcoal 'no, puwedeng diesel 'no. Ito lang naman ay yung sa source ng fuel para magkaroon ng combustion 'no. So from boiler, pupunta yung vapor sa steam turbine, ayan 'no. So papaganahin niya yung generator 'no. So tatakbo yung generator, magkakaroon ng electricity at yun ang ginagamit, yung elektrisidad papatungo dun sa grid. 'Pag sinabing grid, eto yung mga NAPOCOR, 'di ba? Yung mga utility 'no? Ano ba 'yun, NGCP 'no? Siyempre pagbebenta mo diyan sa grid 'no? Pero there's another use of steam, yung tinatawag na process steam 'no? Kasi hindi lang ang steam po ay hindi lang paggawa ng enerhiya or electricity. Ginagamit ito sa loob mismo ng planta or doon sa mga kliyente niya sa paligid na for example sa Pampanga, yung thermal power plant na pag-aari dun ng Taiwan 'no, hindi lang sila yung gumagamit 'no, inaano sa Coca-Cola, sa Tipco yung paggawa ng papel, bumibili sa kanila. So meron silang series of piping dun, piping and, mga system of pipings para magamit yung steam. So yun ang tinatawag na process, ginagamit sa process 'no. So ano yun, building or facility ginagamit yung steam 'no. Katulad sa Germany nung nandun po ako, yung steam galing sa planta, pinapagana niya yung ano, generator. Pero aside from that, pinapagana niya rin yung district heating. Kasi 'pag winter po dun napakalamig at puro yelo, may mga system sila ng mga tinatawag na ano ba 'yan, yung mga parang imbornal, mga sa atin 'di ba drainage kasi maruming tubig, hindi. Sa kanila mayroon silang system ng mga culvert and mga piping para ipalabas yung steam. Tutulungan nila yung community or tao na para hindi naman lamigin. So makikita mo umuusok yung buong siyudad kasi may mga vapor, kasi yun nga ay galing sa process. Pero aside from that, majority of the steam is pinangpaikot sa ano, turbine 'no, para makagawa ng, kuryente galing sa generator, ano. Ang point lang natin dito ay ginagamit yung steam even sa mga process 'no, useful processes 'no. So eto yun, so yung steam 'no, sa heating and cooling or process load 'no. Sabi ko nga makikita sa cooling 'no. Pero yung ginagamit ng lahat ng 'yan ay kailangan nating ma-recover because we somehow need to manage yung ating resources 'no. Hindi natin kailangang itapon 'yan. Yung vapor kailangan ma-convert natin sa water because kasi tubig tubig ang ginamit diyan sa boiler 'no. So dadaan siya sa condenser 'no. So para magkaroon siya ng pagbabalik sa anyo mula sa tubig tapos naging vapor tapos magiging ano uli, water 'no. So mangyayari lang 'yan kung may condenser at ang condenser ay heat exchanger, ibig sabihin nag-a-allow ng pagpasok at paglabas ng init sa dalawa na minimum na medium and sa tulong ng cooling system 'no, cooling tower, meron cooling tower 'yan. So papaanohin niya yung cooling tower diyan ta's eto magiging tubig na siya and so on 'no. So dito na tayo, eto yung actual na boiler, 'yan pinakita ko 'no, eto po yung kanina 'no. Ang pinag-usapan natin dito ay yung mga fuel, 'di ba? So tatakbo lang yung ano, yung boiler, kukulo lang yung tubig kung meron kang apoy at yung apoy siyempre, mangyayari lang yon kung meron kang fuel at may air at may source ng heat. Eto po yun 'no, yung iba ay ginagamit ay, mga pulverizing mill 'no, o kaya mga conveyor 'no, lalagay diyan 'no. Tapos may ano, air diyan tsaka may source ng heat 'no. So yaan. So ito yung boiler na tinatawag. Paglabas niya diyan saturated, pero dadaan muna siya sa isa pang, equipment, yung superheater. Kasi yung superheated steam, yun yung ginagamit natin na papunta sa turbine 'no. Eto yung mga tinatawag natin na reheater or heater. Eto yung kanina yung economizer 'no, kasi imbis na yung iyong, mga abo-abo tsaka yung mga usok 'no, yung maiinit na hangin ang tawag dun ay flue gas 'no, imbis na ilagay mo sa chimney agad,
no, pinapadaan mo na siya sa economizer para yung tubig ay uminit, no, galing doon sa init na dapat itapon na lang, no. Instead na itapon mo na lang, pinadaan mo pa doon sa economizer kasi gusto mong ma-utilize yung init niya, no, bago itapon sa yung mga flue gas doon sa tinatawag na atmosphere, no. So yun po ang mga paraan para maging efficient yung boiler. Kailangan ng superheater, kailangan ng mga reheater at economizer, no. So ito yung distribution system. Sa steam, merong steam header. Halimbawa, ito yung mga steam, no? Parang manifold siya, no? Ito yung tinatawag na header. Tsaka steam distribution main, tsaka yung tinatawag na merong mga steam trap dyan na makikita natin mamaya, no? So, para matuto tayo, mas maganda kasing ma-visualize natin, no? Kasi puro words na mahirap intindihin yung words tsaka mga numbers. If we could impart our knowledge with the use of illustration, no, sabi ng isang teacher ko, mas maganda daw po. So ito yung steam header, no. Ito yon. Ito yung header na binabanggit diyan. So dito parang manifold siya, yan. Yan. Ito header din yan, no. Yan ang mga steam header, no. Of course, hindi natin masyadong tini-take up yan sa steam engineering, no, kasi gusto natin mag-calculate para pumasa sa board, no. Pero sa actual malayo, no, malayo. Ito may mga steam header, no, merong function diyan ang steam header, no, to facilitate oscillation of any boiler user plant from a single location, no. Then sa expansion ng plant involving boiler user plant to the existing setup, the steam distribution header can be suitably designed conveniently for expansion, no, kasi may mga slot siya, eh. Pwede mo siyang gamitin, no? And the header acts as a buffer. Ano ba yung buffer? Parang deposito, no? Parang pondo yung buffer to cope up with the fluctuation. Halimbawa, tataas o bababa yung steam demand, yun ang function ng header, no? Ayan, the steam demand of the process, parang steady siya, no? Bumaba or tumaas, meron siyang steady availability, no? Source. Yun ang function ng header, no? Another is condenser. Ito nga po yung tinake up natin kanina. Normally, ang mga condenser na ginagamit sa steam power plant ay tube and shell, no? Shell and tube. Ano po 'yon? Ito yung ito yung shell part niya, no? Yung pinaka-hull, no? Kumbaga sa barko o sa rice, may rice hull. Yung pinaka-cover niya, yun yung tube, no? Ay yun yung shell, di ba? Kasi shell nga no? Parang sa itlog. Yan. Yung mga tubo dito, yun yung tinatawag na tube, no. So sabihin natin na yung kulay blue ay malamig, no, by color representation. The cold water, cold water, naman yung steam kasi hot, di ba, red. So papasok yung steam dito doon sa shell side niya. Ito namang cold water papasok dito sa tube side. Papasok yan sa mga tubo. At yung tubo na yan sa dulo ay naka-U, no? Naka-U naman yan, eh. Yan, naka-U. May U-bend diyan, no? So ito, yung mga steam, no, magkakalat-kalat, scatter siya diyan, no? Pero yung steam, yung init ng steam ma-absorb ng tubig. Tubig 'to, eh, yung blue, eh, no? So paglabas niya rito, siyempre na siya, less ang temperature kasi na-absorb na ng tubig. Yung tubig naman na dito na mas malamig, dito naman mainit-init, no, o mainit na tubig na. Then babalik siya sa cooling tower para palamigin uli, no, may mga drift down parang shower and then balik na naman, no. So another view is this on the right side. Let me invite your attention po dito, no. Ito 'yon, no. Ito yung niya, no. So dito papasok yung steam, paglabas niya dito is condensate na siya, no. Dito naman papasok yung tubig, tapos yung mga yung maliliit na boots na yan, no. Yan diyan nagsi-circulate ng yung mga tubig, no. Very complicated. Basta ang purpose niyan ay maging condensate yung steam. We convert the steam from its vapor phase, no, yung anyo na vapor dapat maging liquid. Pag liquid na ang tawag sa kanya ay condensate, no. So yun po yun. So ayan, makikita nyo dyan, no, halimbawa, yung lumabas na steam sa turbine, ito po yan, no, from the turbine, the exhaust, or pasok dyan yung steam. So kakalat diyan yung steam, pero yung yung tubig mo, no, dito po ang entrance, cooling water inlet. Sa pagpasok diyan, papasok sa mga tubo. And then dito may may gap diyan. Yan, papasok siya sa mga tubo. Yan. Paglabas ng tubig dito, mainit-init na. Ito namang steam paglabas,
tubig na, no? So double pass condenser 'yon. Ito naman ay surface condenser yung pinakita ko po kanina. Ngayon, ito yung mga drawing, ito naman yung actual na condenser, no? So hindi kasi natin nakikita, wala namang mga condenser sa university or sa college, no? Pero ganyan kalalaki yung mga condenser. Paano natin nalaman condenser 'yan? Yan po, ano? Yan yung mga condenser natin, yan. So ulitin ko lang, yung steam galing sa turbine papasok. Hanapin niyo yung tubig. Ito naman, water inlet, papasok yung tubig. Papasok diyan sa mga tubo, yan. Paglabas ng tubig, ayun, water outlet. Mainit-init na. So medyo hot water naman. Ito naman, steam paglabas, no? Kukolektahin muna yan. Hindi yan diretso sa mga condensate pump, no? Stabilize mo muna siya doon sa tinatawag na hot well, no? Yan, ito po 'yon, no? Para ma-stabilize niya yung pressure, yung flow, no, yung level and so on, no? So may mga plunge diyan. So ito yung mga condenser, paano natin nalaman na condenser yan? Nandito naman sa ano, no? So yan ang itsura ng mga condenser, no? With the complicated mga valve and pipings and so on. Condenser po yan, no? So steam condenser yan, ang lalaki, no? Paano natin nalaman na condenser? Sabi diyan, steam condensers, no? May mga talaga nagma-manufacture. Ito naman ay turbine, 'di ba? Sa paggaan natin ng turbine, nalaman natin na may mga section siya, 'di ba? May high pressure, may intermediate pressure, tsaka low pressure turbine, no? So dito na po tayo dun sa video na nakuha ko pero ginawa kong slide, no? So ito yung boiler, no? Yung sinasabi niyo na akala natin ang boiler is laging cylindrical, hindi. Ang lalaki niyan, no? Tsaka dahil sa mga structure niya, tsaka mga auxiliary, ancillary, complicated na yung kanyang physical form, no? Ito yung turbine, makikita nyo nung nung nasa Japan ako tsaka Germany dito tsaka mga plant tour po. Yan lang yung ibabaw, no? Kadalasan nasa ilalim yung another part, no? So ito, half part lang 'tong ibabaw na 'to, eh. Yan. Pero meron sa ilalim yan, no? Pero cemented, no? Concrete, no? Then ito yung feed water, no? So yung feed water, ito yon, no? Makikita natin mamaya sa layout. Saan ba nagsisimula yung feed water? Doon sa feed the water pump, di ba? Sa feed water pump papunta doon sa entry niya sa boiler. Saan naman yung condensate? Yung condensate naman doon sa papasukan na ano na sa condenser and then doon sa condensate pump. Makikita po natin sa layout mamaya. Ito po 'yon, no? So nasaan yung pinag-uusapan natin na steam, condensate at feed water loop? Yan. So anong bumubuo doon? Siyempre hindi kasama doon yung mga gatong, no, ano, 'di ba? So yung mga main ano lang, component. So eto 'yon, eto po yung mga 'pag tinanong tayo, ano bang mga component po 'yon? Eto, no. So meron tayong boiler na meron diyan, tapos meron tayong mga heater, no, feed water storage tank, tapos yung pump, no. Mga series of heaters, mga pumps, 'di ba? Dito naman sa side sa kanan, nando'n naman yung condensate kasi steam, condensate, tsaka feed water loop, 'yan, no. So hindi kasama yung turbine, no, kasi turbine is papunta ng ano, eh, no, yung conversion of energy, no. Pero yung condensate loop, eto yon, main condenser, eto ay yung pump, no, yung pump, eto yung valve, no, eto yung mga heater, no. We're going to ano yung i-aano natin yan, segmentize, hihimayin, no, natin, no. So eto yung mga parts niya, bilang pag-uulit, eto yung boiler, eto yung turbine, ito yung main condenser, ito yung feed water storage tank, no? Ito yung mga pump, no? Ito yung mga pump. Ito yung mga heaters. Yung mga heaters, nakikita po natin, no? Even after the condenser, yan, no? Even after the condenser, ito yon, kailangan dumaan siya sa mga heater, no? Sa mga heater, tsaka pump, papunta po doon sa, pabalik dito sa boiler na tinatawag natin, no? So ayan yan, valves and pipings, no? Pag nakita niyo yung mga takbo ng mga piping po, mga kailangan yan doon sa system natin, no? Ngayon ang tanong, nasaan ba ang condensate side? Nasaan ba yung steam side at nasaan yung ano, yung feed water loop side, no? So ayun po. Where is the condensate side? No, kasi ang report natin ay ano, steam, condensate and feed water loop side, no? So saan nagsisimula yung condensate
siyempre doon, no, so after ng turbine, steam yan, no, condenser. Ito yung condenser natin, meron siyang pump, no, meron siyang valve, tapos dadaan sa mga heaters, tapos meron na namang valve, ano, ito naman yung storage tank, no, storage tank, tapos may pump na naman, tapos may heater, no? So ito yung condensate. After ng condensate, gagawin mo na siyang water, di ba? Makeup water, part ng makeup water. So eto, nag-start naman mamaya yung sa boiler feed pump, tapos may dadaanan naman ng heater, may valve papunta sa boiler, no? Tingnan po natin. Bago nga pala, additional po na kaalaman sa atin, katulad nga na sinabi ko, doon sa feed water heating, sa feed water loop, kailangan magawa natin or mabigyan natin ng chemicals, no? Additional lang to, no? Ang main is steam and condensate and feed water. So when we talk of feed water na, hindi natin pwedeng isantabi or hindi natin pwedeng hindi i-consider tong chemical, no? Bakit kailangan natin ng mga chemical? Kasi mabigat or ano yung tubig, no? Hardened kasi may mga magnesium yan. Ito po, 'di ba, yung tinake up ko kanina. What makes up a hard water? Yun, may mga magnesium yan, may calcium, iron, zinc, ano ba to? Barium, aluminum, strontium, and manganese. Itong mga to, kailangan nating i-neutralize or palambutin, no, para maging maayos ang takbo doon sa sa mga pump tsaka sa boiler later, no. No, chemicals to minimize corrosion, kasi pag hindi natin po in-applyan ng mga chemicals, magko-corrode, no, sisirain niya yung mga bakal, yung mga steel natin doon, no. At ito pa ang katulad ng natalakay natin kanina, ito ay nagme-maintain ng control ng pH. 'Di ba sabi ko nga natin, ang pH, no, yung basicity tsaka acidity ng tubig, no. More than 7 is alkaline or base, then lower than 7 is acidic. So pag hindi mo kinontrol 'yan, baka acid na pala, no, matutunaw na yung mga metal, no. So kailangan meron tayong tamang pagkontrol ng kwalidad ng tubig para maging maayos ang system, no. Part ng efficiency 'yon, no. pH is a measure of how acidic or alkaline or basic the water is, no. Ayan po 'yan, no. So eto 'yon, hard water minerals, ayan, pag may nakita tayong magnesium, calcium, iron. So 'yan yung pinapalambot din dun sa ating mga yung refilling water na yung binibili natin, 'di ba, yung mga Wilkins, 'di ba, yung Absolute, yan po ang tinatanggal or minimize yung hard water para maging soft water. Ayan po yung mga 'yon, no. Ang treatment sa boiler na napaka-crucial, ayan po, no. Meron tayong oxygen scavengers, alkalinity builders, mga amines, anti-scaling agents, no. Yan po ang tinitreat natin. Yan ang mga references, no. So hindi na natin babasahin. Ngayon, meron din tayong tinatawag na makeup water system. It consists of condensate tank purification system. The added water makes up for the losses. Kaya nga tinawag na makeup kasi during the process, may mga leak po yan, some are evaporating, di ba? Nag-evaporate yung tubig due to time, tapos may mga leak, may mga nasayang. So in time magiging kulang na yung tubig natin sa boiler, no? Kaya kailangan natin ng make-up water system para maging normal ang operation at ma-compensate yung mga leak, no, aside from the chemical, no. So kailangan din natin ng instrumentation and control. Ano po ba yung kailangan dito? So sa instrumentation system, normally ang inaano natin diyan is yung mga pressure, di ba, level, no, flow, tsaka temperature. And then siyempre pag meron kang makeup water system, I mean yung chemical system, 'di ba? Tinitingnan yung mga may mga instrument tayo for alkalinity, no, mga acidity tester, no, or yung water treatment testers, no. Ganoon din po yung sa ating makeup water, no. Meron tayong level na monitor, may mga pressure at to give you a background, hindi naman po yan direktang measure, no. May mga transmitter diyan, may mga tinatawag na transducer. Hindi yan yung parang niro-ruler, hindi yun, no, o binabaon, hindi. Medyo high-tech na po ngayon. All those instruments, ang pagbabasa niyan ay part ng data acquisition, no, kasi nag-aral po ako ng mechatronics sa Japan, no. Yung mga flow, level, temperature ay kino-convert sa electrical signal, no.
Kaya meron tayong mga standard na mga signal. For example, sa milliampere o kuryente, sa planta, 4 to 20 milliampere. Pag ginagamitan naman ng mga hangin, kasi yung valve ginagamitan ng hangin yan, no? Halimbawa, yung pneumatic valve para makontrol niya yung flow due to opening ng valve, no? So gagamit yan ng hangin, 3 to 15 PSI, no? Yung iba naman motorized valve, kailangan mo kontrolin yung voltage, no? 0 to 10 or 0 to 11 voltage, no? So may mga standard po na electrical values na conversion para ma-convert yung mga analog natin. Kasi hindi naman nababasa yan talaga, no? I-convert mo muna sa electrical, tas sa mga controller, mga PLC and other things, no? Para makontrol. Kasi ang pag-control niyan po ay electronic or electrical. Pero the medium is really the actual yung mga system sa world, no? Katulad ng bilis, bagal, o yung taas ng tubig, baba ng tubig, no? O kung yung pagiging quality ng tubig, no? Pero kino-convert yan lahat sa electrical and then sa processor, di ba? Nandun yung mga program tsaka yung mga algorithm para magamit natin uli, no? Going back to the real world. Ang sinasabi ko po, eto, no? So, sa planta, kailangan natin to, no? Laging i-monitor yung pressure, flow, level, temperature, at kung ano-ano pa. Ang ginagamit po, ito, yun, no? Di ba? Pressure transmitter, temperature transmitter, flow and level transmitter. Wala namang nagbabaon dyan ng stick, no? Ang ginagamit dyan, mga ano na, ibang klase na, mga radar, no? Radar na instrument, na mga, kumisan, laser guided, no? Tapos mga transmitter nga, ibig sabihin, kino-convert niya na ng electrical tapos pinaprocess ng mga controller, no? Kasama po yan. Ngayon, tapos na tayo dun sa ano, no? Sa ano bang natin, condensate, 'di ba? Kasi condensate side, steam condensate side. Tapos sa naman po yung feed water side, no? Saan naman nagsisimula 'yon? So nakita niyo itong boundary ng yellow, ito 'yon, no? After ng mga heater, ito 'yon, no? Yung panimulang pump, no? Yung pump, 'yan. Dadaan na naman siya sa heater, tapos sa regulating valve papunta sa boiler, no? Kasi yung feed water talaga namang pini-feed sa boiler, 'di ba, para maging steam uli, no? Oh, okey po, eto 'yun, 'no, feed water side. So ano naman ang mahalaga sa, sa tinatawag na feed water loop o feed water side, hindi 'to tini-take up sa college, no, kasi mga basic lang dun. Pero sa actual meron silang mga booster pump. Now even sa mga construction, 'di ba? May mga booster pump tayo or dun sa mga building, no? Kasi bino-boost niya na para tumaas yung pressure, 'di ba? Para makayanan, no? Ito naman yung kanyang pump talaga, no? Pero bino-boost muna yung balik tayo dito, ayan, oh. So bago dito sa pump na 'to, no? Ito yung heater, meron munang booster, no? Auxiliary, 'yan. Ito po 'yun, oh. So yung naka-yellow, ang tawag natin diyan ay boiler feed pump, no, feed pump. Yun yung nagbibigay na ng tubig sa boiler, no. Pero hindi natin sa mga college hindi natin inaaral 'to, na dadaan pa pala sa mga series of heaters, no, sa pressure regulating valve, no. Ayan, high pressure feed water heaters, no, eto. 'Di ba sabi natin yung high pressure sa turbine, kung naalala niyo po, 'no? So may high pressure, may intermediate pressure, tsaka low pressure, 'no? So yung high pressure na side ng turbine, dito nakakonekta, 'yan. Ta's yung intermediate, sa intermediate naman, yung sa low din naman, 'no? Ta's pupunta sa feed water heating regulating valve, 'no? So siyempre may magkokontrol na valve para yung daloy ng tubig ay kontrolado papunta sa boiler, 'no? So, meron din kanina yung pinaliwanag na natin, economizer. Ano po yung silbi ng economizer? It is the section of the boiler where the combustion gases, yung mga flue gases, imbis na itapon na lang sa atmosphere, no? Because they are leaving the boiler, they are used to preheat the feed water entering the boiler, no? So, imbis na itapon yon yung combustion gases, no? Abruptly or basta-basta na lang sa atmosphere, dumadaan siya sa economizer, no? Ayun 'yun. Let me let me emphasize yung place niya. Ito po 'yun, oh.
So yung economizer is also kind of heat exchanger, no? Na dito, may dadaluyan yung tubig at may dadaluyan din yung flue gases or combustion gases, no? So ang nagpapainit dun sa tubig ay yung combustion gases bago siya itapon dito, no, sa flue gas papuntang smokestack, no? Bago sa chimney, dadaan muna siya sa economizer. Ibig sabihin nagamit yung mainit na gas or usok, no? In a form of economizer, no? Tas dadaan doon yung tubig para mainitan, no? Ngayon meron ding instrumentation in feed water, nandiyan yan. Makikita nyo po doon sa diagram, dahil mga engineer naman tayo, kailangan nating matutong magbasa. Ang ginagamit na diagram sa planta ay PID. Ano po yung PID? Piping and Instrumentation Drawing. So pag nakakita kayo ng L, level yon, no? Level, eto, ano to? Flow. Yan. Kasi nga, kailangan ma-measure niya yung level, no, ng boiler o yung flow, no, in terms of hour, yung volume per hour, no, per unit time. And then yung temperature, kung gaano nakainit and gaano kalamig. At lahat ng yan ay controlled, no, sa isang control room. So, mini-maintain lahat yan. No? So, may instrumentation. So, whenever you see T, it involves temperature and P is pressure. Okay? L is level, eto flow, and so on. So, kailangan natin ng magandang instrumentation system sa isang thermal power plant o sa boiler system para maging maayos ang operation. Then, ito yung steam extraction. Kasi nga, ang ating, di ba? Steam, condensate, and feed water loop, feed water section ng planta. So, ito yung mga section ng steam, no? Pagka yung steam ay galing dito sa boiler at dumaan na siya sa superheater, no? So, yung superheated steam will go into the turbine, no? So, nakita natin, ito yon, no? High pressure, intermediate pressure, and then low pressure. Then this one, the steam, no, will convert this into mechanical energy, no, from fluid energy or steam energy to mechanical, which is the torque, no, or rotating force. Kasi may pwersa yan, yun ang magpapaikot sa shaft kasi pinaandar niya nga yung mga blade, no, hindi na pinakita rito. Yung blade naka-attach naman sa shaft, no. Pag umandar na yung shaft, nandito naman yung generator. Pag pinandar yung generator, magpuproduce siya ng electricity para dun sa mga community at sa mga iba pang utility. So ito 'yon, and makikita natin dito, ito yung condenser, ito yung pump, ito yung valve, no? At makikita natin yung iba pa diyan na na sistema. Ito nga yung sinasabi ko po sa inyo kanina ayon sa video, from high pressure turbine, steam is extracted going to the high pressure feed water. Ito po 'yon, no? Kasi high pressure 'to eh. Eh di siyempre mas tama siya na ilagay dito para tama yung pressure niya. Alam namang high pressure, ilagay mo sa low pressure na heater, no? So ito yung mga heater kanina, nakikita niyo doon, no? Ganyan po pala ang arrangement according to the video. So yung intermediate naman, ito yung po yun, intermediate, pupunta siya sa intermediate heater, intermediate pressure na feed water heater, no? So po yung katapat niya, no? Kasi ito naman ay yung mga collector tank tsaka deaerator, no? Yung nag-aalis ng hangin, no, deaerator. So lastly, ito, the low pressure section ng turbine goes to the low pressure feed water heater. Ito po. So yung mga heater, ito yan, no? Yan. So low pressure na heater, intermediate pressure na heater, high pressure na heater, no? So sabi ko nga kanina, hindi naman dumidiretso lahat 'yan doon sa pump, no? After ng condenser, meron tinatawag na hot well, no? This is the bottom section of the main condenser. Pag sa actual pala, yung main condenser, meron siyang parang catch basin na para siyang lulanan o lalagyan ng mga nakolekta. Ito 'yon, yung tawag po doon ay hot well, no? So the main condensate from the main condenser collects here, no? Is being collected. Ito po yung ng hot well sa actual, no? Na hindi naman tinuturo talaga sa college natin, no? So may hot well po talaga, no?
Doon sa hot well na yon, nandun din yung mga instrumentation, may sight glass para makita mo yung level, no, indicates the level of the hot well. Tapos meron ding mga controller na rin, no, level controller para ma-maintain mo yung correct level ng condensate in the hot well. Bakit? Ano po ba yung ano, yung puwedeng hindi magandang mangyari? Ano ba yung maaaring danger, no? Sabi dito, a low level of condensate in the hot well could loss affect the operation of the pumps in the downstream and could lose the pump's prime and be damaged, no? So kung hindi natin i-monitor yung mga parameters sa hot well, pwede niyang ma-damage yung pump, pwede ring bumalik yung tubig, no? O yung condensate dun sa condenser and so on and so forth, no? So kailangan natin ng mga controller para ma-maintain yung tamang parameter na designation. So ang ganda din lang po kasi isusunod ko sana yung mga calculations kaya lang hindi ko na po na ano, basta in summary na ang natutuhan po natin is na identify natin nasaan yung steam and condensate, no? Ito po 'yon, yung steam and condensate, 'yan. Condensate, ayan, no, from the condenser to the mga heaters and so on. And then natutuhan din natin yung tinatawag na ano, feed water side, no? Ibig sabihin, galing dun sa heater, dun sa pump na feed water pump, ito, main pump, no? Although hindi pinakita pero may mga booster pump na rin diyan. Then to the high pressure na ano na feed water heater, regulating valve tsaka sa boiler, no? So yung mga section na yon ng power plant ay inaayos, no? Meron silang mga ano, makeup water, meron silang chemical na ina-add, no? Meron ding mga makeup system, tas chemical system para maayos. Ito din, no, yung mga ano sa steam naman, meron din siyang hot well, no, para kung saan inaayos yung mga parameters due to the assistance ng provision ng instrumentation and control po. So, bago ko siguro ipasa 'to, ilalagyan ko ng mga ilang calculation, para ma-appreciate po natin more yung ating, tini-take up. Kasi nag-focus talaga ako dun sa actual, 'no? Kasi sa pag-aaral natin sa college puro calculation pero hindi naman natin nakikita, 'no? Pero sa actual pala napaka-complicated, 'no? Sa college kasi puro mga diagram lang. Eto naman is yung kung sa actual ang pagbabasihan, malayong-malayo po sa ano, 'no, sa inaaral natin sa college, 'no? At least nabigyan tayo ng ano, ng insight na eto pala yung mga steam side at, condensate side or feed water loop side at yung mga kailangang gawin para ma-maintain natin yung mga tamang operation para maging energy efficient po tayo. So I think, Doc Yasay, yun muna po. Idadagdag ko na lang yung ilang, ano calculations later just to show yung ano mga efficiency and so on. So I hope may natutuhan tayo kahit onti po sa report. Maraming salamat, classmates at, Professor Yasay. Thank you po. So I think i-off ko na po 'to, no? Hello, sige. Any reaction? Any comments? Any question sa ating presenter? So, sa akin naman ang comment ko is yung reference mo, Mr. Inaw, ay masyadong general, no? Opo. Sa video ko lang sir binase, karamihan. Pero may mga ano po, may calculation idadagdag ko na lang po yung calculation. Sa galing sa mga general yan, pang general siya. No? So, pang general operation po. Pero idadagdag ko na lang po yung pang mechanical na ano mga calculations. Yan ang sad state ngayon ng mga nag-aaral. They rely heavily on the internet instead of opening textbooks or more acceptable reference books. Kung ano yung Idadagdag ko na lang po sir yung internet, yun na lang yung ginagamit nila. No? Mali. Kasi pwedeng ang pinag-aaralan mo ay mali. Pwedeng pinag-aaralan mo ay kulang. So I was listening a while ago to the presentation of Mr. Inaw and
he was heavily engrossed in the cooling tower. One of the discussion, I think, was about cooling tower. But if you look around and go around our actual power plants, ang term pa yata ni Mr. Ginaw ay actual, ano? Sad to say, wala kang makikitang power plant na malaki sa Pilipinas na mayroong cooling tower. That's the reason why most of our power plants are located beside bodies of water. Okay? Sir, So, sir, sa Pampanga kabibisita lang po namin, may cooling tower po doon eh. Meron maliit dong lang yun. Maliit Taiwan, lang na power plant yun. Yung mga malalakihang power plant natin, walang cooling tower yan. The only reason why may kinakailangan cooling tower mo dyan is dahil wala kang body of water, no? Kagaya doon sa TIPCO na sinasabi mo kanina. Opo. Yung Trust International Paper. Katabi po yan. Corporation. Meron silang diesel power plant pero wala silang river, no? Kaya Opo, yung pagkukunan. meron silang cooling tower diyan, no? Pero sabi ko nga, mga thousands of megawatt ang kanilang capacity. Sila ay nasa tabi lang ng dagat, tabi ng ilog, tabi ng lawa, no? Kasi kung cooling tower ang pagbabasihan mo, baka kasing laki ng isang baryo, isang bayan yung Kailangan tower. mong tubig. Anyway, yun kasi ang dahilan kung bakit ko na. So you relied on the internet, no? And sad to say nga is you are saying actual, no? You want to discuss with the class yung actual, no? So then what I can hear from you is Rangkain saka Carnot, no? So wala naman yung actual talaga, no? Anyway, ito yung mga narinig ko pa sa kanina na mga feedwater pump, no? Actually, if you go to the plant, parang wala kang makikitang feedwater pump, no? Okay. You agree or disagree? Ano po sir yung tanong niyo, sir? You seldom see feedwater pump in a steam power plant. Yung feedwater pump po yata yung pang ano lang sa boiler po, di ba? Yung para mag-supply ng ano po sa tubig. Kaya pag yung sinasabi yung papunta dun sa boiler, ang tawag natin dun is boiler feed pump. Boiler feed pump, opo. That's why I was watching your presentation. So sabi ko nga, ay naku, internet na naman ito. Hindi naman gumamit ng standard books, no, sa power plant. Okay. So yung pinaka yung pump na nagsusupply ng tubig sa boiler mo, ang tawag natin diyan is boiler feed pump. Boiler feed pump. Hindi natin tinatawag na yan na feedwater pump, no? And then yun namang pump doon sa konektado doon sa hot well ng condenser mo, ang tawag naman natin doon is condensate pump. Opo, condensate Hindi pump. rin feedwater yun, no? So condensate pump. At yun namang pump na nagsusupply ng tubig sa condenser mo para lumamig, ang tawag naman natin dyan is circulating water pump. Okay yan po, ang circulating. actual talaga. Kahit saan pumunta ka ng planta, makikita mo yung mga pumps na yan. No? And they can always point to you. No? Pag tinanong mo, sir, nasaan yung boiler feed pump? Kali-kali ka, papakita ko, ito yung boiler feed pump. Pero pag tinanong mo, sir, nasaan yung feedwater pump? Tatawanan ka ng operator o ng bisor o ng superintendent ng power plant. And ayun nga, usually tatlo lang talaga yung pump doon sa power plant. Yung mga pinakita mo kanina, I don't know where you could see this booster pump, etc. So on and so forth. No? But then anyway, I think yung sabi ng nagpapaliwanag sir, mga auxiliary lang yata po yan. Ancillary, mga pantulong. pantulong. Kasi kayo sa internet. No? Okay, so ano pa yung naisulat ko rito? No?
Okay yun. Meron ka pa sinabi kanina, yung suit ay lumilipad. No? Am I correct? Suit ay Ano po yung? lumilipad. Suit, sabi mo kanina, lumilipad yan. No? Hindi, yung mga particles po yun na kasama sa gas yata eh. Sa mga combustion. So, ang suit, kaya meron kang suit blower, di ba? Opo. Ano ba yung pagkapaliwanag mo ng suit blower kanina? Basta sir, ang alam ko yung soot yung particulates na kasama ng ano ng combustion gases bago lumabas sa ano sa atmosphere, dadaan muna sa ano sa bago pumunta sa chimney. Yun. So, yun nga, mali nga yun. No? So, yung, anybody from the class, no? Anong natin si Kwan? Meron nagtatrabaho sa DOE yan. DOE. Yan ka ba ngayon? Mr. Christian? Ayan, si Christian yan. No? Christian. Hello po, sir. Hello po. Dinig po. Ano Hello. ba yung suit? Ano pa candy mo ng suit? Ito po ba yung unburned carbon po? Unburned carbon po. Unburned carbon. Carbon. Pwede ba yun? Unburned carbon yung suit. Unburned carbon daw yung suit. Unburned carbon, but that is not it's not exactly a suit, no? Anyway, yan ang nagtatrabaho sa DO yan. Yung mga tanong kayo kay Christian, no? Kay Cabeza. Okay. So, sa power plant, ang suit ay blow, yan, ng mga suit blowers, usually, at the start or at the end of every tawag na doon, nawala. Ano ba yung suit, sir? Dumi ba yung sir? Dumi ba yung suit? Ano ba yung tawag natin doon? Sa 2 to 6, 6 to 2, 6 to 10, 10 to 6 ulit. Ano tawag doon? Shift, sir, shift. Shift, ayun. So, every shift. Okay, so, pwede mong umpisahan yan pwede kang mag-suit blow sa umpisa o sa dulo ng shift. Okay. Pero sa mga planta natin sa Pilipinas, madadaya sila. Hindi sila nagsusut blow ng araw. So, nagsusut blow lang sila ng gabi. So, actually, hindi ng gabi, no? Kung madilim pa. No? Kasi pagka nag-suit blow ka, iitim yung tawag diyan, yung usok na lalabas dun sa stack, sa smoke stack. Pagka siyempre pag nakita ng tao yan, yung itim ng usok. So baka isumbong ka pa sa DNR. So pagka nag-suit blow sila ng araw. Kaya nagsusuit blow sila pag madilim pa. So usually nagsusuit blow sila ng mga between 10 to 11. Tapos yung sa umaga naman bago matapos yung shift na magsimula yung shift na 6. So mga 4, ganyan. 3 to 4. So medyo madilim-dilim pa. Susut blow na sila. Maalala, kung ikaw ay nagluluto ng tawag dito, ng uling. Okay, nagluluto ka ng panggatong na kahoy. Yung dumidikit doon sa kawali o doon sa kasirola, yun ang tinatawag nilang soot. So, pagka hindi mo tinanggal yan doon sa paligid ng tubo ng boiler, sabi mo kanina, mababawasan yung coefficient of heat transfer. Okay, so, mas magdadagdag ka ng fuel para lang makapag-produce ng the same amount of steam, no? Kaya yung soot blower nila yan, naka-align sa bawat tubo yan. So sa tuwing nagsusut blow sila, they are going to use the motive steam galing doon sa
throttle, no? Yung sa mismong paglabas ng boiler, doon sila kukuha ng steam na isusupply doon sa soot blower. So yung steam na yon, using the blowers, tatama yan ngayon sa circumference ng tubo, expelling all those soots that are impinged on those tubes. So sasama na siya ngayon dun sa exhaust gases. Kaya nga lumalabas doon sa smoke stack. Yun ang soot, no? Okay? So check pa yung mga ibang talagay dito. Nasabi ko na to. So yung water treatment a while ago, sinasabi mo pa yata na all the water that enters the boiler should undergo water treatment. Tama ba yan? Pagkakadinig ko kanina, Mr. Inaw? Yes sir, ang sinabi ko na yung mga tubig dapat treated po, treated. May water treatment po. Pagkakadinig ko kasi lahat kanina ng tubig na pumapasok dun sa boiler ay dapat treated. No? Okay. So if you go to the power plant, ang kanilang treat lang na tubig, yung make-up water. Make-up water. No? Kasi pagka once na they operate on a maiden operation, no? So ibig sabihin wala pang laman yung boiler na tubig yan. So yun, i-treat nila yon. Okay. Sir, yung sinasabi niyo, seryoso yung sinasabi niyo yung raw water, gano'n, yung papasok pa lang, gano'n. Make-up water. Make-up water po. O sige, mag-make ka muna, no? So pagka tumatakbo na yung planta, ibig sabihin ayos na yung water nila, treated na yun. No? So, paikot-ikot na yun. No? So, there's no need to treat the water. Kasi nga, treated na yun. And yung mga heat po naman natin dyan ay usually ay closed system. No? Ngayon, dahil minsan may blowdown, minsan may mga steam na ginamit, hindi na bumalik. May mga steam na nag-leak. No? So, siyempre, hindi na rin bumalik. So, you have to replenish that water by means of make-up water. So, yung make-up water na yon, dapat yun ang i-treat mo. Kaya ang lahat ng planta, meron silang water treatment facility. Pero hindi lahat ng tubig na umiikot doon sa system mo ay dumadaan sa kanilang water treatment. Yung treat lang nila yung make-up, no? So alam mo naman yung make-up water, kaya yes, doon para ma-replenish yung nawala tubig. Okay, anyway, it's just correcting or additional information for the others, no? Thank you, sir. Thank you po. Tapos ang reheater natin, meron yata akong narinig kanina, reheater mo para sa feed water, no? Tama. So hindi para sa feed water ang reheater. Ang reheater para lang sa steam. Galing po sa steam pa. Sa steam lang 'yan, no? So kapag malapit na siyang mag-saturate, no? So sa loob ng turbina, when the steam is naka-design lang naman kasi yan, no? So, naka-design na yan, no? Hindi po pwede yung anytime gusto mong magre-reheat ka, hindi. So there is only that specific ratio na pagpasok niya doon, dapat lumabas na siya for reheating. Kasi yun ang kanilang naka-design, dahil pagka mag-expand pa siya, magiging the possibility na maging wet steam siya. No? At kapag kaya ay wet steam, imbis na maging makatulong sa turbina, magiging liability pa siya. No? Kasi nga basa. So kailangan i-reheat niya. No? And most plants have one reheater. Other plants may have more than one reheater. Pero
bihira lang yung merong more than one reheater. Okay? Then, ano ba topic mo kanina, Mr. Ina? Steam condensate po. Steam condensate. Steam Condensate. condensate. Tuloy, ano ba katuloy yan? Steam condensate, ano ba? Steam condensate and feed water loop system po, yung energy management. And feed water Loop. system management on the context of energy management. So parang tinitingnan ko yung discussion mo, parang lumayo no? Maraming lumayo dito sa yung kwan, no? Sa condensate and feed water. Pero kapag pumunta ka pa dun sa combustion, saka pa ng reheater, saka pa ng turbine, although it's not part of your topic, no? Because yours is just for the steam Hindi, condensate. Parang kung lahat sa'yo, Hindi, sa intro lang yun, Sir Yasay. Ha? Sa intro lang po yun, sabi ko Oo. magre-review muna ng ng Rankine, ng steam power plant. Parang Pero pinabayaan kita sa kanina, pero sana hindi mo na sinama yun, no? Kasi not part of actually your discussion. Kumbaga sa drawing mo, no, sa schematic diagram mo, you are only going to discuss the lower half. Diba? Pag nag-drawing, doon sa drawing mo kanina, yung upper half, lahat yun ay steam, no? And then on the lower half, yun ang lahat naman doon ay tubig. So nandun ka lang sa tubig. So what are the things to do in order to effectively manage, no, energy when it comes to this one, no? Condensate and feed water, etc. Okay, so I think that's all for me. Ayun pala, yung isa. Yung white smoke is steam. Ayan. Ayan, yung white smoke doon na nakikita natin ay usually para sa kanyan, sa steam. No? Sa Pampanga, may nakikita ka bang white smoke doon sa power plant na sinasabi? Ay, wala naman doon, sir. Di ba? Saan ka nakakakita ng white smoke? Sa cooling tower po yon, sir. So ang maraming mga white smoke diyan, yan sa kuan, no? Sa mga gas turbine o mga combined cycle, no, power plant. Kagaya dun sa Batangas. Yan, marami silang white smoke. Pero yung mga coal-fired power plant natin, seldomly na makakakita ka ng white smoke. Pero yun ang mga steam kasi yun, no? Those are actually steam. Pinapalipad nila o pinapakawalan nila. No? Parang relief yata yun po, sir. Relief, tama po ba? Dumadaan sa relief valve. So, ano pa yung narinig ko kanina? Wala na ba? Cooling tower, some review. Okay. So, in short, yung nakita ko lang na parang naging tawag dito, katanggap-tanggap sa presentation mo, Charles, ay yung economizer. No? Economizer. No? Parang wala akong narinig sa iyo na tawag dito, mga water walls. No? Wala akong narinig na water wall. Wala akong narinig na air heater. Wala akong narinig na closed feed water heater. Wala rin akong narinig na open feed water heater. Wala akong narinig na terminal difference. Wala akong narinig na drain cooler. So actually, those are supposed to be the parameters na may di-discuss natin. If you want to effectively manage this condensate and
feedwater loop, no? So, the question is, kinakailangan pa bang magdagdag ng drain cooler? No? Wala na akong narinig na steam air ejector, no? Sa condenser mo, wala ding hugging ejector, no? A while ago, you are trying to explain what happens inside the condenser. Wala rin akong narinig na vacuum, presentation. Although, of course, the word vacuum is very important for the efficiency of a power plant. If you operate at a low vacuum, mababa yung efficiency mo. But if you operate at a high vacuum, mataas yung efficiency mo. No? So but then the question is it economical to maintain, or how easy, how hard it is to maintain a high vacuum in a condenser? No? So, siguro, a better question is, how do we maintain vacuum inside the condenser? So, paano natin maintain yung vacuum? Sabi nga nila kung ito ay compressed air tank mo, may naririnig kang pumipito, merong singaw, no? So tatapalan mo lang, di ba? Yung vacuum kaya, paano mo malalaman na may singaw yung vacuum? Yan, no? And then terminal difference, ano yung mga ideal terminal differences on condensers? Ano yung ideal terminal differences on feedwater heaters? No? So ano bang maganda? Mataas ang terminal difference o mababa o zero? Kinakailangan bang marami ang open heater? Would it be advisable to use as many open heaters as could be, or isa lang, dalawa lang, and then the rest will be closed feedwater heaters? Yeah, those are the questions, no, on this condensate and feedwater loop, no? Okay, I think that's it for me. Thank you, Mr. Inang. How about Thank the you po, others? sir. Do you have questions or suggestions or comments? No? Siguro, kinakailangan tawagin natin isa-isa ito, no? Para sort of attendance na rin, no? So, nandito si Alvin, si Wilbrodo, Emerson, Christian, si Romel, 6 ba? Dapat tayo 7, ano? Tama ba, Roel? Sino ang sentro? Yes, sir. Si Sir Jasper, sir, tsaka si Sir Juice. 8 kayo, no? Opo. Jasper, saka Ismael. Si Sir no? Juice, Doc. Ismael, si Sir Juice. saka sino isa? Si Sir Jasper. Kapito din ni Jasper kanina. Sir Jasper, sir. Hindi yata, sir, ano? Hindi ba natin kaklase si Jasper dito? Hindi. Okay. Hindi, Si Sir Joshua lang pala, Doc. Si Ismael lang ang set, no? Ismael, okay. Joshua, si Ismael. Okay, so sino ang unahin natin magtanong? Ang oras na ba? 4:35. Ready ka na ba, Ruel? Or ready na ba yung sinasabi mong example mo, Mr. Inang? Ay, ano po yun, sir? Sabi mo, magbibigay ka ng problem solving? Ay, idadagdag ko na lang po yun, sir, sabi ko. Kasi hindi ko pa naayos na may nakita lang po akong mga computations. Idadagdag ko po yun pag pinasa ko. Mo lang. Akala ko i-discuss mo yun. Actually, nagawa ko na yung assignment na susunod ninyo about cogeneration. Yung problema nakalak yung faculty room na wala akong susi. Doon, iniwanan ko na yung laptop ko doon kanina. Hindi ko na makakuha. So, siguro by next meeting na, no?
problem on cogeneration. So, ang problem na yun ay parang merong isang old na power plant. Yung capacity, siyempre meron ng amount ng steam na umiikot-ikot. Tapos gusto nila ngayon ito ay palakihin. Palakihin through superposition yata yun. Tapos tinatanungin doon kung ano dapat yung temperature and pressure ng steam na lumalabas dun sa turbina. Basta ganun lang. Tapos meron na rin akong naiisip na assignment para naman dito sa discussion ni Mr. Ina. Pero hindi ko muna iikutin. Siguro next meeting na rin lang. So let's ask Mr. Kung wala nang magtatanong, no? So check natin kung may nakataas bang kamay. Wala yata, no? Wala na rin magtatanong. O check muna natin kay Alvin, no? Alvin, Mr. Alvin, Yes, Doc. Zamora, para makilala ka rin. Opo. Sir Inaw. Yes, Doc. Opo. Yes, Doc. Regarding dun sa ano naman po ni Sir Inaw, malinaw naman po, Doc, na tsaka wala naman po tanong, Doc. Salamat po. Naku. House rule ba yan? Wala magtatanong. Nag-usap-usap ba kayo? Pag nag-discuss ng isa, wala na magtatanong para Hindi, sir. Hindi nag-usap, sir. yung magtatanong, hindi natin ano. Kaya house Si Sir rule Ruel po, lang. may tanong po ata si Sir Ruel. Si Roel. Sir Roel. Yes, Sir Inaw, Ay, yes, sir. regarding sa mga question ni yung follow-up na kailangan nating i-discuss doon na tinanong ni Doc, i-discuss nyo pa po ulit yan. Isasama ko na lang, sir, katulad nung ano, kasi actually na take up ko naman yon, hindi ko lang na-i-report yung tungkol sa ano, yung sa mga close type tsaka open type. Pag hindi nagkasama yung steam tsaka yung ano, yung yung tubig, no, close type yon, ganon. So isasama ko na lang po para ano, yung mga comments po ni Sir ni Dr. Yasay para complete yung information po. Thank you, sir. Yun lang Isama na lang po siguro. natin para naka-align sa ano. Siyempre mas knowledgeable si Sir Yasay sa atin. Ako nakuha ko lang sa internet kasi. Sige Gusto po. ko sana, Doc, itanong kay Sir Inaw yung yung vitamins na tinanong nyo dati sa amin. Vitamins? Anong vitamins? Yung nilalagay ba yung yun, Doc? Yung aerator ba yun? Galing turbine papuntang condenser. naging choppy ka, Roel. Pakiulit. Yung aerator ba yun, Doc? Yung galing sa turbina papuntang condenser. Yung purpose nun. Sir Alvin pala. Sige, sir. Sige, sir, bali dagdag ko na lang din po, no. Hindi naman po ito question or clarification, add na lang din po. Nabanggit naman din po kasi ni Sir Ilaw kanina yung regarding sa aerator, no. So isa po siyang open heater, no. So ibig sabihin meron pong contact yung feedwater natin and dun po sa extracted steam natin, no. Normally dun po sa may IP, sa intermediate turbine, IPT po siya na-extract. And then yung location po nung aerator na to kadalasan nasa mezzanine o sa matataas na lugar po, ano. Bakit? Para po makapag-provide po siya ng net positive suction head dun po sa sa mga feedwater pump natin, para po maiwasan yung mga cavitation, yung pong water hammering, yan yung sinasabi po. Para pag ginamit po yung pump natin, hindi po ma-erode na magkaroon po ng cavitation. Hanggang po makapag-deliver po dun sa boiler. Tuwad lang po, na I think nabanggit naman po ni Sir, and natanong din po kasi ni Sir Ruel. So nag-supplement lang po, dagdag lang po. Salamat po.
Salamat po, Sir Alvin. Salamat. Thank you po. Okay na ba yan, Ruel?